Kapatid, magandang gabi ho. Salamat sa opportunity na tayo ho'y nagkita sa gabing ito. It's indeed a blessing from the Lord. Salamat po sa Lord. Wala pa hong wifi sa bahay. May problema pa. Nakadata lang po tayo pero subukan po natin kung hanggang saan po itong data na ito, mga kapatid. Tayo po'y magsimula sa isang panalangin at gawin po nating guide ang prayer to Saint Michael tonight. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Saint Michael the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do you, O Prince of the heavenly host, cast into hell Satan and the other evil spirits who prowls about the world seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi, Pilipinas. Salamat sa opportunity ho na tayo ay nag-meet sa gabing ito. At alam ko na meron po tayong pwedeng mapag-usapan na maayos sa gabing ito. Pag-uusapan po natin, mga kapatid, yung experiencing breakthrough sa pamagitan ng self-identity. Ano ba yung pagkakilala mo sa iyong sarili? Importante ho yan, mga kapatid, bilang mga Katoliko. Alan Janeta, magandang umaga o tanghali dyan sa sa iyong lugar. God bless. At yung ating usap mamaya, baka mapapaaga ng konti, mga siguro mga alas 9:30. Ha? Bro Alan, maraming salamat. Mga kapatid, by way of introduction, tayo po bilang mga Katoliko ay marami tayong naranasan yung tinatawag natin sa wikang banyaga na religious experiences. Bobby Tarok, magandang gabi bro. May mga naranasan po tayo noon sa panahon ng Espanyol. Opo. Pagkatapos niyan ay yung sistema ng mga Amerikano. Pagkatapos ng Amerikano po ay yung Japanese occupation. So itong tatlong mga malalaking bansa po na ito ang marami tayong yung kultura nila na dinala po sa ating bayan Apo. Kaya ho yung pagka-Filipino natin, yung ating identity, hindi na ho tayo to. sa totoo lang ho. Oh. So magandang tanghali daw dun sa kanyang lugar diyan sa Hungary. Tama ba? Oo. Maraming salamat bro Alan Janeta. Tapos during World War II, alam naman natin yung kasaysayan kung ano man nangyari niyan. Tapos yung Vatican II, yung Second Pentecost, opo. Tapos nagkaroon tayo ng 1986 sa People Power. Sonet Senas, magandang gabi. Tapos ngayon, meron tayong tinatawag na Basic Christian Communities. Rene Boy Kalimpong, magandang gabi bro. God bless sa buong pamilya. Salamat for joining sa ating broadcast. At meron tayong tinatawag na Second Plenary Council of the Philippines. So mahalaga ito sa atin bilang mga Katoliko. Mga kapatid, yung ating bansa ay nakaranas tayo ng pain and struggle. Kapatid na Yam Montejo, magandang gabi po. Maraming salamat for joining. Hindi lang pain and struggle, nakaranas din po tayo ng victory. Meron tayong celebration na ginagawa sa ating bansa. Yung ating pananampalataya po sa ating Panginoon ay ito po ay markado ng ating debosyon kay Mama Mary. Si Mama Mary po ang nagsilbing modelo ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko, na itong lahat ng karanasan na ito kung pagsasama-samahin natin. Yung kultura ng mga Spanish sa ating bayan, yung mga Amerikano, yung mga Hapon, nagsama-sama ho yung magkakaibang kultura. At actually yung nag-introduce sa atin ng pananampalataya mga Kastila di ho ba? Opo, mga Kastila po. Kaya kung babalikan mo yung kasaysayan ay napakayaman po.
Kaya lang pagdating sa ating identity, yung ating pagkakilanlan sa ating sarili, mahalaga po ito. Opo. Etong identity natin mga kapatid ay tumutulong ito para maunawaan natin yung ating pagkatao. Tayo bilang Kristiyano, pangatlo bilang Filipino, ikaapat bilang bansa. Mga kapatid, kung tatanungin po kayo, ano bang ibig sabihin ng pagiging Filipino Catholic? Ano po ba ibig sabihin ng pagiging Filipino Catholic? Saan ba natin pwedeng hugutin itong ating self-identity? Pangalawa, saan ba natin pwedeng matagpuan yung pinakamalalim na kahulugan ng ating buhay? Fulgencio Pasigna, magandang gabi. Salamat for joining sa ating broadcast. Paano ba tayo magre-react sa mga sufferings na meron po tayo? Paano natin ikukumit ang ating sarili sa mga ideals in life? At ano yung ating pananaw sa mundo, mga kapatid? Ito po yung mga mahalagang tanong bilang Katoliko na dapat mapag-isipan din ho natin somehow, mga kapatid. Na gusto ko lang mag-dwell sa isang bagay po ngayon kasi meron pong characteristics po ang mga Pinoy bilang mga Katoliko na Pilipino. Una, yung tinatawag na self-identity. Mga kapatid, tayo first and foremost bilang mga Katoliko, family-oriented po tayo. Mahalaga sa atin yung pamilya, di ba? Kaya kapag kami nag-a-abroad, nasasaktan po tayo kasi may umaalis eh. Hindi ganun kadali sa Pinoy na matanggap natin na yung tatay natin, yung nanay, nag-abroad. Lalo na kung ito'y natatagalan, di ho ba? Kasi yung mapawalay ka sa parents mo, mabigat yun sa atin eh. Naalala nyo ba nung kayo mga bata pa? Di ba mga siguro 4, 5 years old, pag iniiwan ka ng nanay mo saglit, hindi umiiyak tayo eh. Kumakapit tayo sa kanilang mga paa. Hindi sila naaalis, di ba? Hindi sila makalis-alis kasi nakakapit ka ron sa paa ng tatay mo o nanay mo o yung kuya mo o yung ate mo. Kasi nga family-oriented tayo. Yung mga bata, di ba? Ano yan eh? Yung sense of belongingness no? Bilang mga anak, pamangkin, apo. Family-oriented tayo ng mga Filipino. Harvey, Bro Angke, maraming salamat for joining. Kaya puro may relasyon na anak, mayroong magulang, may ama, ina, di ho ba? Ramini Batang Browns, magandang gabi po. Salamat for joining. Okay, that's why may mga ninong at ninang tayo, di ba? Pagka may mga kasalan, may mga binyag, ba't natin kinukuha to mga ninong at ninang na to? Kasi may nabuo ng trust eh, may tiwala po eh. Pagka nandiligaw, di ba? Actually, sa kultura ng Pilipinas, medyo magastos yung kasalan dito eh. Lalo na sa probinsya, di ho ba? Kasi pagka nandigaw yung lalaki doon sa partido ng babae, ang nililigawan ho, buong pamilya. Hindi lang buong pamilya eh, buong kamag-anak. Hindi katulad sa Maynila, pagka nakasal ho doon, kasi doon lang invited eh, sila lang yung pupunta. Pero sa probinsya, maski hindi mo inimbitahan, kasi ganun ang kultura sa probinsya, dapat medyo malaki-laki yung budget mo. Di ba? Ang point lang po ni Brad Calix, tayo po ay family-oriented po tayo, mga kapatid. Tatlong bagay po mahalaga dito sa idea ng self-identity, itong family-oriented. Mahalaga sa atin yung sense of belongingness. Kasama ako dyan. Di ba? Kaya minsan, the more na marami magkakapatid, di ba, medyo complicated ng konti. Unlike kung isa lang yung anak, dalawa, manageable pa yun eh. Pero kung 7 kayo, kalibas sa amin, 7, panganay ako, medyo mahirap. Kasi minsan may na-out of place na anak eh. Kasi may mga magulang sa panahon namin, hindi nila maipakita yung patas na trato sa mga anak eh. Di ba? Ang alam ko lang noon sa panahon ko, parang 2 lang kami yung paborito.
panganay sa kabunso. Gano'n naman sa kultura natin eh. Panganay sa kayong bunso. Pero yung matinding responsibilidad nasa panganay. Opo. At medyo lahat ng luho nasa bunso. Bunso yan. Sasabihin ng tatay, pabayaan nyo si bunso. Si bunso yan. Paborito yan. Paborito ni lola yan. Saka ni lolo. Yung panganay, lahat ng mga problema, yan yung nakasunod sa kanyang tatay Di ba? Lagi. Kasi pag namatay nga si tatay, siya yung magdadala ng pamilya. Sense of belongingness. Part ako niyan, kasama ako diyan. Pangalawa, stability. Importante sa isang pamilya na matatag po May mga pagkakataon na wala nang maaga yung magulang, sino tumatayo? Yung panganay. Nawala yung panganay, yung pangalawa. 'Di ba? Mahalaga sa atin yung stability. Pag may namamatayan tayo, diretso lang sa buhay. Kailangan nating magpatuloy. Corazon Gagi, magandang gabi po. Pangatlo yung security. Importante sa family-oriented na kultura katulad sa atin sa Pilipinas. Hindi lang yung sense of belongingness. Oy, part ako dyan. Bahagi ako ng pamilya na yan. Kung anong problema ng pamilya, nadadamay ka doon. Di ba? Pag may namamatayan, problema mo rin yun. Di ba? Okay lang sana kung medyo lahat may professional, lahat may mga trabaho. Pagdating sa ambagan na ospital si nanay, sa private hospital, madali mag-ambag-ambag. Kasi may mga trabaho. Di po ba? Mahalaga sa atin yung sense of belongingness. Masasabi mo, ay, bahagi ako niyan. That's why may mga reunion tayo, di ba? Na once a year reunion ng pamilya, may mga gathering, may mga bonding, kasi nga family-oriented po tayo. So ito, tatlong bagay po na ito, yung belonging, yung stability, at yung security, mahalaga po ito. Iniingatan mo yung pamilya mo di ba? Kaya mapapansin mo sa compound, di ba? Magkakapatid yan, 3-4 na pamilya. Iisang compound ho yan, nakapalibot lang yung bahay po. Merced Montebon, magandang gabi po. Salamat for joining sa ating broadcast, Merced. Kay Pipito Barbon, magandang gabi rin bro. Maraming salamat for joining. 'Di ba? Kaya nga binabakuran mo 'Di ba? Property yan kasi ng magkakapatid. Kaya nga compound. Si kuya nandun sa may dulo, si ate nandyan, nakapalibot lang. May mga kanya-kanyang pamilya. Halos ayaw nating maghiwa-hiwalay, kaya natin tinawag na ito'y compound ng mga Calixtro, compound ito ng mga Angke, compound ito ng mga Montebon. Ayan. Brad Ang Cortez, magandang gabi. Salamat for joining. Ganon din kay Yorpo Steve. Maraming salamat sa pag-join sa atin. Mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus siya po ay tinawag na Son of God o anak ng Amang Diyos. At siya rin po ay tinawag na Son of Man o anak ng tao. Mapapansin nyo sa Trinity, sa Godhead, family-oriented 'Di ba? Ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kumikilo sila bilang pamilya. Meron sense of belongingness, meron po silang stability at meron silang security, mga kapatid. Ordinaryong Katoliko, magandang gabi. Maraming salamat for joining sa ating evening broadcast. Mga kapatid, makikita mo sa salita ng Panginoon Diyos na si Kristo bilang Son of Man, tayo ay inaakay ni Jesus papunta sa kanyang nanay kay Mama Mary. Yung ang ina ng Diyos ang tawag natin, di ba mga kapatid? Na itong si Mama Mary ay isinishare niya sa atin yung blessing. The mere fact na pag tayo nagdadasal, di ba sabi natin, Virgin Mary, please pray for us. Merong merong sense of belongingness kasama ka sa pamilya Hindi po ba? Maribig Cabato Largo, magandang gabi ho. Salamat po sa pag-join. Mga kapatid, naalala niyo po ba pag tayo nabinyagan, di ba? Nagiging part ka ng pamilya ng Diyos. Na-wash away yung original sin, mga kapatid. Binigyan ka ng banal na espiritu the moment
na ikaw ay mabinyagan. Naging Kristiyano ka yung pagkakataon na yun kapatid 'Di ba? Ibinigay sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya nga napaka-importante sa atin bilang Katoliko na dumaan ka sa tamang proseso. Ngayon, hindi siguro na yan alam ng mga tao sa panahon natin na dapat dadaan sila dyan sa proseso na yan. At may mga pariho na naririnig ako na parang hindi na importante sa iba yung binyag. May narinig nga ho ko na sabi nung pare nasaan sa Biblia na dapat ang sanggol maliit pa dapat binyagan. May mga ganun May nagsabi nga po na huhubarin daw po niya ang pagkapari niya kapag kung may makita ho tayong talata sa Biblia na po pwedeng gawin yon. Mga kapatid, it will bring confusion doon sa mga Katoliko. Pagka may mga ganyan tayong pare it will bring confusion. Kasi noon pa man, pinaniniwalaan na ng simbahan na pwede ang sanggol na dumaan sa proseso ng binyag. Di po ba? Hindi ko alam kung meron yan dito sa Negros. Yun lang naman ay napakinggan ko lang naman. Now, medyo ako, ang tingin ko bilang bagong Katoliko, kung merong ganyang bumabangga sa matagal ng pinaniniwalaan, kung ito ay pari pa, medyo magtatanong ka sa isang banda. It will bring confusion sa mga bagong Katoliko, sa mga matatagal na, sa mga katekista natin. Kasi sino bang mas paniniwalaan? Hindi ba tampare kumpara sa mga lima na katulad ni Brad Calix? Kasi ang authority nasa kanila Mga kapatid ang authority nasa kanila. Kaya kung hindi sila magiging maingat sa mga binibitawan nilang mga paniniwala, medyo may problema dyan kung ito ay hindi sumasang-ayon sa Catechism of the Catholic Church na siyang pinagkukunan natin ng ating otoridad, ng ating pagpapaliwanag ng doktrina. It will bring confusion. It will create confusion, mga kapatid. Maya Rodriguez Acohedo, magandang gabi po. Kay Ate Edita Hubo, salamat po sa pag-join. Sabi ni Ate Edita, good evening Brad from Barangay Talok. Third Novena Mass, Our Lady of Lourdes sa Paris, Talok po. Regards po kay Reverend Father Gamala po, Ate Edita. Mga kapatid, si Jesus po ay kapatid natin, ang sabi ng Biblia. Kaya nga ho itong sakramento ng baptism na ito ay mahalaga po ito na doktrina para sa atin. Yan ang una, yan yung entrance. Bago mo ma-appreciate yung ibang sakramento, dadaan po ang Katoliko dito po sa tinatawag na Sacrament of Baptism. Ipagdasal po ninyo kasi yung dalawang anak ko, yung 16 years old saka yung 15, tapos na po silang dumaan sa katekismo Yung basic, nag-aantayin na lang po sila ng baptism, probably this month. Ako po yung nakikiusap sa aking pare, baka pwedeng isabay after nung wedding. Kasi nandun yung mga kasama ko sa CFD. Kasi karamihan naman kinuha kong ninong at ninang mga taga CFD rin. Opo, para misang misang event. Hindi ko lang po alam kung mapagbibigyan po ako. Mga kapatid, makikita mo si Jesus nung siya po ay lumalaki, 'di ba? 12 taong gulang. Nang si Jesus ay ma-sense niya yung kanyang na dapat nandoon siya sa templo. Kaya hinanap siya nung parents niya, 'di ba? After 3 days na natagpuan siya doon na sa templo. Sino kausap? Yung mga religious leaders doon. Nagtatanong siya, tapos pag sumasagot siya, grabe yung wisdom ng God the Father sa kanya. Mga kapatid, hindi naman niya binastos si Mama Mary nung sumagot po siya. Ba't hindi niyo ba alam na dapat nandito ako sa bahay ng aking ama? Hindi naman ho pambabastos yun. Bagamat sa kultura natin, parang may tono na parang ambastos si Jesus. Lalo na sa amin, mga taga Luzon,
Mahalaga sa amin yung po at opo eh. Pagka po medyo bata pa yung kausap namin, eh may obligasyon sila na kapag nagsasalita, mababa yung tono, hindi sila mataas ang boses, at merong respeto sa mga matatanda. May edad na sa Luzon. Ganun namin tinitignan eh. Opo eh. Kaya medyo shocking ng konti sa akin nung nandito ako sa Bacolod kasi walang po at opo rito sa mga bata. Wala. Pag nagsasalita, parang kaparehas lang nilang edad. Iba yung tingin namin dyan sa mga taga Luzon. Oo. Pero sa kultura ho ng ating Panginoon, hindi niya ho binastos si Mama Mary. Nung nagsalita po siya ng gano'n. Hindi po. Kultura po yun eh. Hindi po. Hindi po pambabastos yun na nami-misinterpret po ito lalo na nung mga kaibigan natin protestante. Opo. Mga kapatid, nakita natin ayon sa Bible na si Jesus, pinalaki po siya na maayos ni Joseph at ni Mama Mary. Balanse yung buhay ni Jesus eh. Bagamat medyo maikli lang ang buhay na itinagal ng Panginoon sa lupa, 33 lang eh. Namatay siya, di ba? Ang kanyang edad, 33. 3 taon lang siya nagministeryo sa lupa kasama yung 12. John Paul Ruby, magandang gabi bro. Salamat. Kay Ebenezer Pastor at yung isa nating kasama. Hindi ko alam kung ano tong salita na to. Kung ano to, kung Indonesian to, hindi ako sure. Oo, hindi ko siya mabati ng maayos eh kasi iba yung iba yung letra. Brad, pakitype mo nga minsan yan para para ilalagay ko lang dito sa sekretong notebook ko pag nag-a-appear yung alam ko basahin eh. Opo. Pasensya na po kayo, hindi ko po kayo mabati ng maayos. Opo. Meron lang po siyang logo na may cross. Opo. Yan. Oo. Sige. Mga kapatid, family-oriented tayo. Pagka merong masaya sa pamilya natin, nagre-rejoice tayo. Lalo na, di ba, pag may birthday. Lahat ng kamag-anak nandyan eh. Pag may reunion, nandyan eh. Di ba? Pag may piyesta, punta tayo dun eh. Andun yung tropa eh. Alam mo yon, family-oriented tayo. Pagkadating sa love life, di ba? May kapatid ka na nagka-problema doon. Andun, pamilya kasi tayo. Dadamay ka't dadamay eh. Shoutout daw kay Father Henry Pineda, spiritual advisor ng CFD Kabangkalan. Sabi ni John Paul Ruby. Shoutout Father Henry Pineda. At si Father po ay spiritual director din naman ni Brad Calix. Salamat. Binigyan tayo ng Lord ng medyo maedad na pare sa edad natin eh. Medyo komportable kasi ako pagka yung pare, medyo maedad sa akin kasi 54 na ako eh. Pag medyo batang pare kasi, iba kasi yung aking dyan sa mga batang pare. Gusto ko medyo mas maedad sa akin yung pare para nagkakaintindihan kami ng maayos. Oo. Anyway, maraming salamat John Paul Ruby. Ang sabi ni Bobby, babasahin ko yung sinabi ni Bobby, naputo lang ito. Sa binyag tayo po ay inihahandog at pinapasakop tayo ng ating mga magulang sa Diyos at sa binyag tayo ay tinatatakan bilang isang tunay na Kristiyano na may pagkakilala sa Holy Trinity. Yan. Bobby Tarok, maraming salamat sa insight. Marami siyang insight mga kapatid actually. Sa kada broadcast ni Brad Calix marami siyang kaya kung mapapansin nyo, pag nabasa nyo yung kanyang insight, ganyan po talaga pagkakatikista. Ganyan po talaga kapag dumaan sa kursilyo. Opo, Bobby Tarok, salamat bro. Jermalyn Honasan Balahadya. Maraming salamat po sa pag-join sa ating broadcast. Mga kapatid, as I close, maikli lang naman ito. Wala namang isang oras to pagkagabi.
Ang gusto ko lang hong bigyan ng importansya itong self-identity na 'to, itong family-oriented. Paano ka magkakaroon ng paano mo ma-experience yung breakthrough? Mga kapatid, importante para maano mo yung experience mo yung breakthrough, mga kapatid. Dapat na-experience mo 'tong binyag na 'to, 'di ba? Kasi do'n talaga nagsisimula, eh. Posible ba ang Katoliko naging Katoliko lang na hindi dumaan sa proseso ng binyag? Palagay ko. Ako nabinyagan ako 1970, pinanganak ako 1970. 2 weeks after nung pagkasilang sa akin, nag-decide yung parents kong binyagan ako. Hindi ko alam yun eh. Nalaman ko na nga lang yan nung mag-Katoliko ako eh. Kristiyano na pala ako 1970 pa. Umikot-ikot pa ako na iba't ibang denomination. Oh, ang pinakamahaba kong stint bilang Baptist na pastor eh. Opo eh. Umiikot-ikot pa ako sa hinaba-haba ng biyahe ko. Babalik din pala ako kung saan ako nagsimula bilang Katoliko. 1970 pa pala ako, anak ng Diyos. Hindi ko alam. At ang tinuro sa Bible School, kalaban yung Katoliko. Antichrist, si Pope, si Mama Mary, mga imbentong turo. Ang purgatorio, lalo na gigil ako dyan eh. Kasi ganyan turo eh. Tapos yung number ng Bible ng Katoliko na 73, gigil na gigil po kami dyan. Hindi po totoo yan. Puro ano yan. Puro kasinungalingan lahat yan. Pero sa pag-aaral po natin ng 4 na taon, panahon ng 2020, merong realization lang. Mahirap lang aminin minsan kasi may spiritual pride kayo, di ba? Galing kasi iba't ibang paaralan ng Biblia, tapos all of a sudden, binalikan ng Lord sa simbahan niya. Very humbling experience to kay Brad Calix eh. May yabang kasi tayo eh sa theology. Hindi natin tinatanggap yung turo ng Katoliko talaga eh. Kalokohan yan sa amin eh. Lahat yan. Lahat ng turo yan. Kalokohan lahat yan. Sa Diablo nga po, ang simbahang Katoliko, yan po yung pananaw ko. Lahat ng mga doktrina na yan, man-made lahat yan. Si Pope, ano yan, Antichrist yan. 666 yan. And then, all of a sudden, naawa sa akin ng Panginoon. Dahan-dahan, ibinalik niya rin ako doon. Nung nabasa mo yung church history, binalikan mo ang mga church fathers, nakita mo yung mga pastor na mga theologian sa US, na mga mas matataas pa pinag-aralan sa akin, bakit sila napunta ng Katoliko? Inimbestigahan ko po isa-isa yun eh. Nakumbinsi sila na ang Katoliko pala yung tamang simbahan. Nakumbinsi sila nung inaaral nila ang Church Fathers na mga Katoliko pala tong Church Fathers na to. Yung succession na trace ng Katoliko, wala sa ibang denomination eh. Yung authority ba? Tatanungin ako, Brad Calix, saan galing yung authority mo bilang pastor? Ang sagot ko lang naman simple. Kung sino yung nag-send out sa akin na simbahan, doon galing yung authority ko. Eh kung palalalimin mo pa yon, saan galing yung pinagsimula ng Baptist? Kay John Smith. Sino ba si John Smith, Brad Calix? Tao. Founder. Tao. Eh yung Katoliko pala, ang founder si Jesus Christ. Napakaamo talaga yung ulo ko eh. Tapos sabi pa ni Google pag ginugoogle mo yan pag nagsasalita ka who is the founder? Google, who is the founder of the Catholic Church? Sasagot si Google si Jesus Christ daw talaga yung founder. Oh. Saan ka pa? Saan ka pa pupunta? Corner ka na baga sa chess di ba? Oh. Corner ka na Wala ka nang kawala doon yun ang katotohanan Ayun, kaya yun ang nagpalakas ng ng akin loob at nayakapin ng turo na simbahang Katoliko. Kasi hindi ito basta-basta. Mga pastor na may pinag-aralan po ito sa Estados Unidos. Mga theologian po ito. Mga aral na aral sa Biblia po ito. And then, sa series ng pag-aaral po nila, lumabas ang katotohanan. They were convinced ang tamang simbahan ng Panginoon ay ang simbahang Katoliko.
Authority, succession, etc. First Pope si Peter. Sabi ko nga po sa inyo of all the sacraments, ang dinila ko ng Lord doon sa Eucharist. Dinila ko ng Lord sa Eucharist eh. Arturo Pagatpatan na bro, magandang gabi. Mula dyan sa Ghana, Africa, kung di ako nagkakamali. Si Raydan Garcia, magandang gabi po. Dinila ko ng Lord doon sa Eucharist. Bilang Baptist for so many years. Symbol lang yun sa amin. Opo, symbol lang po. Pero I was convinced na itong Eucharist na to, it was really the literal body and the blood of Jesus Christ. Hindi ganun kadali tanggapin yun eh. Opo. Hindi ganun kadali tanggapin. Pero kumbinsido po ako na it was really the literal blood and the body of Jesus Christ. Kaya ho, yung desisyon natin na yakapin ang turo ng simbahang Katolika, mabigat po sa mabigat po sa akin yun eh. Marami po talagang tinamaan doon ng mga kaibigan. Pati sarili kong anak na pastor ng Kamakop talaga pong halos isuka ako nung anak ko Okay magdesisyon Pero okay lang. I think part yun ng journey ko bilang isang manggagawa. Dr. Anthony Bong de la Puente, magandang gabi po, Doc. Salamat for joining po sa ating broadcast. At si Kuya Kaloy Nobesteros, magandang gabi po. Salamat for joining. Mga kapatid, as I close, you stay as Catholic. Hindi importante na lumipat pa ho kayo ng simbahan. Manatili kayong Katoliko. Yun po yung aking pwedeng sabihin sa inyo. Kasi si Brad Calixto ay nagsasalita primarily for Catholics. Hindi mo kinakailangang lumipat para may patunayan ka pa sa buhay mo, hindi Meron tayong kompletong ebanghelyo. Ang kulang lang sa Katoliko yung i-internalize mo yung relasyon kay Kristo Yung seryosohin yung relasyon kay Kristo. Yun yung kulang natin Yun yung hinahanap ng mga protestante at mga evangelical na mga kaibigan natin. Na paano natin patunayan sa kanila na yung buhay natin nagre-reflect talaga si Jesus. Yun yung inaantay nila sa atin Opo. Manatili ho kayong Katoliko hanggang sa mamatay po kayo, sama-sama po tayo dyan. Now, sa mga kaibigan natin protestante, hayaan nyo na ho sila. Sa mga atake nila sa atin, sa mga banat nila sa atin, hindi naman ho talaga sila titigil, maski anong gawin natin. Sa tingin ko, hanggang sa dumating ang Panginoon Diyos, may mga ganong pag-uusisa pa rin ho. Pabayaan nyo na, kasi nakaka-stress ho yan Hayaan nyo na yan. Pabayaan nyo na yan. Marami pa silang mga tanong. Sabi ko nga hindi nila tayo maintindihan malibang magkatoliko sila. Yun yung solusyon Yun yung solusyon. Walang ibang solusyon. Ang tanging solusyon para maintindihan nila ang mga Katoliko ay maging Katoliko mismo sila. Ganun lang ho kasimple. Kaya nga si Brad Calix, hindi na ho tayo doon sa banggaan. Hindi na po tayo ron. James Regalario Sabino, salamat for joining sa akin. May bahay kay Annalyn, maraming salamat. Hindi na ako doon sa banggaan. Doon na lang ako sa dialogue. Kasi at least pag sa dialogue, kaibigan mo pa rin itong mga protestante. Tropa mo pa rin yan Ngayon, kung hindi ka nila pakikinggan, wala tayong magagawa doon. Kasi dialogue lang tayo Hindi ako sa debate, bagamat member ako ng Catholic Faith Defenders. Pero hindi naman tayo papayag na babanatan tayo ng babanatan na hindi natin ipinagtatanggol yung pananampalataya. Yun nga yung role ni Brad Calix Sa lahat ng mga umaatake, didepensa ka, hindi ka mang-aaway. Didepensahan mo. Ipapaliwanag mo bakit gano'n ang pananiniwalaan natin. Kaya lang, hindi ko naman talaga sila tatanggap ng paliwanag Yun ang problema. Maski na anong paliwanag natin, dahil nga sarado ng isip nila, wala na hong mangyayaring reconciliation doon Kaya wala hong punto ang debate. Wala ho Ang dialogue po pwede pa Bagamat magkaiba ng pananaw, worldview, perspectives,
Ang maganda rito, pag dialogue, barkada mo. Barkada mo. Yun lang naman tingin ko dyan eh. Okay ang dialogue kumpara sa debate. Doon na lang po ako sa dialogue. Ngayon kung ano man ang sabihin ng mga tropa ko na mga pastor, okay lang ako doon. Mas gusto ko na lang magpakumbaba kaysa mang-away. Totoo lang. Maski na anong ibato nila sa akin, tatanggapin ko na lang yon. Sasabihin nila sa akin, antichrist ako. Sige, okay. False teacher ako, sa tingin mo? Sige, tanggapin ko lahat yan. Papunta ako sa impyerno, tanggapin ko lahat yan, Brad. Tanggapin ko lahat yan. Turing mo sa akin, kaaway ako. Sige, tanggapin ko yan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, hindi ako haharap sa inyo pag namatay ako. Pag namatay ako, haharap ako sa Panginoong Yesus. Hindi ako haharap kay Pope Francis pag namatay ako. Hindi ako haharap kung kani-kaninong mga tao. Si Brad Calix pag namatay, direkta haharap sa Panginoong Yesus. Magbibigay sulit ako kay Jesus. Ngayon, ano man yung ginawa ko sa lupa, ano man pinagsasabi ko dito sa broadcast, ano man yung mga naging desisyon ko sa buhay, personal ko yung kakaharapin eh. Personal na po yun eh. Kaya ako yung nakikiusap lang doon sa mga kaibigan ko na ipanalangin nyo na lang po ako. Ito po yung bagong journey natin. Ito na po yun. Tanggapin nyo na lang po yan. Ipanalangin nyo na lang po. Opo, yun lang po yung gusto ni Brad Calix eh. Panalangin nyo po ko na ang salita ng Diyos ay patuloy na dadaloy sa atin na maasikaso ko yung mga Katoliko sa Pilipinas. Maliit lang naman ho tayo na at least magkaroon tayo ng impact sa iilang tao. Masaya na ako doon. Bago man ako mamatay, nagkaroon ako ng impact sa ilang mga Katoliko sa Pilipinas. Si Jesus nga, 12 lang eh. Pero yung 12 niya nung, grabe yun. It turns the world upside down, ika nga eh. Si Brad Calix, hindi ko po alam eh. Opo. Ginagawa ko lang po ito. Hopefully, gamitin ng Panginoon Diyos to. Mga kapatid? Alright, magkikita tayo bukas. The same time, alas 6 po ng umaga. Lord willing. Wala pa po, sira pa yung wifi natin dito sa bahay eh. Opo. Nakadata lang po tayo eh. Pagdasal po ninyo na maayos na po yan. Saka, tawag nito, ipagdasal po ninyo yung aming wedding ni Mrs. no. Etong Wednesday, ikakasal po kami sa simbahang Katoliko. Wedding rite lang naman po yung aming habol. Opo. Kasi napaka-importante po yung sakramento ng kasal sa mga Katoliko. Kaya pagdasal nyo po kami. Alam nyo naman yung sitwasyon ni Mrs., di ba? So, pag-pray lang po ninyo, yung mga kaibigan kong pastor dito kay Doc De La Puente, mga kaibigan natin to na mga mahuhusay ito mga mga pastor eh. Alam ko na somehow nasaktan sila sa desisyon ko, pero andito na po talaga ako, Doc. Opo. Kung may pagkakataon lang tayo makapag-usap, opo, pwede naman po. Kuya Kaloy, pwede naman po. Kung may pagkakataon po tayo na makapag-usap, okay naman po ako makipag-usap na may pagpaliwanag ako ng konti maski papano. Ronelio Etak, magandang gabi bro. Maraming salamat for joining. Ano daw siya sa Isabel Leyte. Ayan, si Ronelio Etak. Maraming salamat bro sa pag-join. Okay. Ipagdasal po natin yung ating pinaka-ministry sa mga converted pastors. Alam ko na may mga pastor na willing to join the Catholic. At yun po yung aalalayan ni Brad Calix dito sa Negros, sa mga kaibigan natin na mga dating Katoliko na babalik sa simbahang Katoliko. Opo, yun po yung mission natin. Aalalayan po sila na makabalik sila doon sa simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Alright. Apple, magandang gabi. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Yung announcement natin bukas na lang po ng umaga mga kapatid. Opo, maraming salamat. Please paki-share po yung video natin sa mga kapatid na mga Katoliko nationwide.
Suportahan niyo po si Brad Cali sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Opo, please subscribe mga kapatid. Tulungan po natin yan na lubagan na po yan para sa mga kaibigan nating mga Katoliko sa Pilipinas. Opo, mag-subscribe po kayo. If you would like to help the ministry, just let me know. Pwede tayo mag-usap ng personal. Pagdasal din natin si Bro Noe. Umiikot po siya sa buong Pilipinas. Si Bro Noe Dora, ang dating pastor na naging Katoliko. Siya po yung kauna-unahan sa Pilipinas na converted sa Catholic. Dating pastor, naging Katoliko. Kaya pagdasal po ninyo ang ministeryo namin dito sa community na gamitin tayo ng Panginoon Diyos ng maayos. Opo. Sige po, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Maraming salamat po sa self-identity na napag-usapan po namin. Alam namin na nagiging klaro yung aming identity pag nagsimula kami sa tamang proseso doon sa sakramento ng binyag. Nagdadasal po kami na sana ho ang mga Katoliko sa Pilipinas ay magkaroon ng realization na doon dapat magsimula ang lahat. Kasi hindi nila ma-appreciate yung ibang sakramento, malibang daanan po nila yung pinaka-pangunahin. Nagdadasal po kami sa lahat ng makaparian namin sa Pilipinas na maging masinop sa pag-aaral, patuloy maging guide ang Catechism of the Catholic Church, maturuan ng mga tupa ng Panginoon Diyos, ng balanse sa doktrina at tamang pamumuhay. Tulungan niyo po ang mga CFDs sa buong Pilipinas na may pagtanggol namin ng pananampalataya laban sa mga anti-Catholics. Nagdadasal po kami na mapanatili namin yung espiritu ng dialogue, hindi na ho debate. Kasi hindi ho sagot yun eh. Ang sagot mas maganda ang dialogue kumpara sa debate. Lord, nagdadasal po kami na patuloy nyo kaming bigyan ng puso na malambot para sa mga ibang grupo. Hindi na namin kailangan pa i-prove ang aming sarili. Ang mahalaga lang makita nila na kami seryoso sa pananampalataya at nagsusumikap na ayusin ang buhay sa biyaya ho ng Panginoon Diyos. Pinagdadasal po namin ang bawat isa na kasama sa broadcast tonight. Even mga pastors po na mga kaibigan ko na nandito ngayong gabi, nagdadasal po kami ng inyong pagpapala sa kanilang ministeryo. Alam kong may kanya-kanya kaming ministry na galing po sa Diyos at mahalaga po na magampanan po namin yun ng maayos. Pinagdadasal ko ho ang mga pastor na posibleng mag-join sa Catholic this year. Hindi ko alam kung sino sila, pero naniniwala ako na may mga inner struggle na po sila noon pa man. Hindi lang sila makapag-decide sapagkat anong mangyayari sa pamilya po nila pag nag-decide sila. Malaking palaisipan po yan para sa kanila pag kami nagdadasal lang ho ng kalooban nyo para sa kanila. Praying din po kami ng magandang kalusugan sa bawat isa. Sa pagtulog namin mamaya, ang inyong gabay siyang sumaamin. Taglay nawa namin ang patuloy na gabay ng Banal Espiritu sa aming paglakad sa buhay na ito. We are also asking you, Mama Mary, to please intercede for us. Pinagdadasal po namin na samahan nyo kami sa aming mga struggle sa buhay pananampalataya, na magpatuloy kami kay Kristo, ano man ang aming sitwasyon. Binibigay po namin ang mataas na papuri, Ama, sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Aika Eka. Salamat for joining. Kay Acero Obilio Dorado Gary Joy, good evening. Kay Angel Amoma dyan sa Japan, maraming salamat for watching. Pakishare po yung ating videos, mga kapatid, sa Catholic community nationwide at sa labas ng bansa. Ikalat ho natin tong video na ito para marami hong makinabang, mga kapatid. Once again, bukas kita-kits tayo sa ganap na alas 6 ng umaga, Lord willing. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn at ang aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. At syempre, I'd like to mention yung aking parish priest sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish Church, kay Reverend Father
Luan Torrefranca. Pads, magandang gabi po. Ganon din kay Father Nobles. At sa lahat ng mga kasama natin dyan. Kay Mike Sarad, ang sekretaryo ng Paris. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Kaibigan, see you bukas, Lord willing. Ingat po kayo. And bye for now.